The Morning Brew. 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 With DJ Tommy G. With DJ Tommy G. 89.5 radio, the way it should be. 89.5 Subic Bay Radio. Welcome to the Morning Brew, 10:25 in the morning. And how you guys doing? We are coming to you live from the #1 tourist destination in Central Luzon for 11 straight years now, Subic Bay Freeport Zone. All right, Friday Rewind edition of the Morning Brew. You know the drill. Pagka Friday, syempre, we play the classics, the old songs, yung mga kapanahunan natin. 70s, 80s, and 90s music all Friday long. Not just for this radio program, but all Friday long. So you know what to do if you're gonna request for songs, huh? And speaking of request for songs, here's the text digits for this radio program: 0910-6909-501. All right? And right now, here at the station, agad-agad, may special guest agad tayo para sa inyo, para sa Friday morning na ito. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat na nakikinig. Nandito po ang ating mga kaibigan mula sa SBMA, Law Enforcement Department. Ayan. You guys just have to do self-introduction para sa mga tagapakinig natin. Start with you, sir. Okay, good morning to the listeners. My name is Lieutenant Derek Grueso. I am the officer in charge of the communications branch and the focal person of the LEDTWG. Alright, Lieutenant Grueso, and you, ma'am. Sige po, pakihila po yung mic. Pwedeng hilain yan. Share lang tayo kasi kulang yung mic eh. Sige po. Hi, good morning. My name is Rolene Amy B. Salvador, currently under admin branch. Admin branch for LED. And you, ma'am? Sige po. Good morning po, Sergeant Ana Maria Fermanes from the Communications Branch. Alright, Sergeant Fermanes. Yes, ma'am. Good morning po, I'm Joan Cia Sereno from Operation Division po. Operations Division. Ayan, okay. Nandito po silang lahat ngayon. As you guys all know, they're from the Law Enforcement Department of the SBMA. Nandito po silang para hulihin ako, pero sabpi na muna. Hindi, joke lang. Siyempre may ipopromote sila na something important, ano? Sige nga po, Fire, pakinggan natin ano yung ipopromote ninyo. Okay, we would like to inform the public and the of course all SBMA departments and stakeholders that the Law Enforcement Department, headed by the Technical Working Group, which is our group, that we are currently conducting an incident command system internal training for law enforcement department personnel, and at the same time we will be having the annual police simulation exercise on next week. This will be unannounced. However, we will be coordinating it with the concerned the departments para ma-provide yung mga pangangailangan namin. By the way, all the activities were approved by our Honorable Chairman Jose Alino, and of course with the approval of also of our OIC Major Jose Laksamana. Okay. Incident command training and yes. This is very important syempre para yes, sa sir. Sino po ang mga magiging supposed to be attendees natin for this? Actually, sir, last day na nila ngayon. If you remember, sir, 'di ba, nagkaroon ka rin ng ICS training Incident so command. we deemed it very important kasi ngayon ang response is ay ICS concept na palagi. So the reason kung bakit namin ini-echo sa department namin para hindi na pag-uulihan ng SBMA Police in terms of response, utilizing and in the context ng incident command system. So our attendees right now are all supervisors and future supervisors, believing that they will be leading their personnel sa ground. Kaya might as well na dapat ang unang nakakaalam is are the leaders. Yeah. And then ika-cascade na lang nila sa kanilang mga nasasakupan, ano? Yes, Ayan, yes. that's very important po. Ayan, parang ano na rin, ano? Yung mga nakapag-training na nito, we're sort of like updating them, yes, sir. upgrading kung ano na yung mga changes. Yes, sir. And I think alam nyo rin na kasi nag-undergo ka na dati
region ang RDRRMC ang nag-train sa atin. Opo. However, alam naman natin na expensive 'yan. Kaya Yes, so it is we decided na i-eco na lamang ng tropa. Yun. All right. Okay. And what else? What are you ladies gonna add to that po? Yeah. Sige po, go ahead. Regarding ICS. Yeah. ICS. Lahat ng I think it is Sige po. important for this for free the to use ladies that, yeah. especially. This is a sort of informing the public then what the TWG is doing and has done for the past years. I think the ladies, the first time that we visited here as guests, these ladies are the newbies in the department. So Okay. we introduced them to the field, to the trainings, to the exercises, and I really do believe that these ladies right now are ready to share their experiences in terms of what happened last year sa annual CIMEX and external training namin. So it's just a sort of reporting back to the community kung ano yung na-impart namin sa SBFC stakeholders. Okay. All right. Yes, ma'am. Sige, go ahead. Siguro sir kami, very lucky kami na part kami ng TWG. Kasi na-expose kami sa mga ganitong training. Lalong-lalo na pag napupunta kami sa ground. Yeah, Pag may yeah. CIMEX kasi sir, syempre kami, yung mga babae kasi di ba parang napaka-fragile namin eh. Kaya pag napunta kami sa CIMEX is napaka-saya namin kasi nandun kami, part kami ng respond. Yes, Kaya yes, alam yes. namin kung paano kami aatake pag nangyari yun sa totoong buhay. Kaya Yeah. happy kami na part kami ng TWG at nagsa-CIMEX po kami. You guys form an integral part, syempre, ng the whole system of it. Yeah. With the empowering the women. Kaya, sir, ito yung mga astig ngayon ng LED. Kung araw kaming mga lalaki ang astig. These ladies, especially when they're wearing their tactical uniforms, alam mong trained ito, hindi na katulad natin na para bang babae lang na nandiyan dyan. Ngayon, hindi. They can really handle a situation in which kinakailangan ng skills tactically. Yeah. Kaya mahirap silang biruin, marunong na silang bumaril. And we have our own gender and development program here. Yes, And, yes. nakaakibat din ang ating LED Yes, dun sa sir. functions of it. Kaya alam na natin yung talagang important yung roles nila. Yan. Okay. What else po? Ano pang i-add natin to that? Siguro, maganda din na experience na nagbibigay ng opportunity yung LED sa amin mga bata. Lalo na ako pinakabata ngayon sa amin. Hindi, kasi parang unlike sa ibang sabihin natin profession, pag kasi mga bata usually tambakan lang ng utos-utusan, gano'n. Pero dito kasi parang binigyan kami ng opportunity na mag-grow pa. Kaya mas lalong napamahal sa amin yung trabaho. And kung i-compare yung self namin nung bagong hire kami, compare ngayon, ang laki talaga ng natulong ng LED sa growth, pati sa skills. Oh, that's nice. Yeah. Yeah, kaya kapag may training po, mga kapwa ko LED, train tayo. Yes, pinapromote na rin. Oo, wag natin sasayangin yung learning opportunity. Tsaka budgeted yan eh. Yes, sir. Sayang naman yung budget kung hindi natin i-avail, no? Madami po kayo matututunan. Who are the meron ba tayong mga speakers, distinguished speakers for this one, or tayo na rin sa Yes. May po kami, Law Enforcement Academy po kami. Tapos may mga instructor po doon. Oh, see. Tapos Okay. yung usually ini-invite din po sila Sir Derek, tsaka sila Sir Abe, mga outside ng LEA, sila rin po yung mga nagtuturo. Ganun. Sir, siguro if you'll remember na I am the former chief of the SDRIMC. Yeah. So the Committee ako nun, committee member ako dun. The concept and the duties and responsibility of the SDRRMC to provide training sa community. Nung na-turn over namin sa FIRE ang SDRRMC,
sa LED, pero nakita namin kasi na hindi pwedeng huminto ang LED sa pagtitrain, pakikipag-collaborate sa community. So, diniretso namin yung program na yon, in which ang naging result ay external training namin. So, ang Law Enforcement Academy namin ay in charge sa internal training. Yes. Pero ang TWG, kasi since I spearheaded the TWG, namili tayo ng taga iba't ibang branches na una matrain, and at the same time actually magagaling naman, katulad ito, teacher ito si nice. Sergeant Ana. So in-expose talaga natin, mag-training tayo. Dinala namin yung target hardening training na i-continue namin this year, are comprised of active shooter response, then bomb threat management, and a little bit of occupational safety and health. So Miss Ana, if you can elaborate dun sa experience mo, sa ilan ba ang ating na-train or ilang company ba? So, nag-start tayo last year, July. Nakapag-train po tayo na around 19 locators. And approximately 600 po na employees. Uy, dami na-prioritize po natin yung kanila security, mga safety officer. So, ayun po ang natin. How was the response, yung mga training nyo? Anong mga, sa tingin nyo, mga naging impression nila? Nagre-request pa sila kasi usually one day lang po namin ginagawa yun. Gusto nila ma-extend kasi sobrang saya siguro nila. Tsaka sir, libre. Yun libre it's a good learning and it's for free. Libre talaga. Kasi kung kukunin mo ang training ng mga ganyang police training, medyo expensive yan. Pero kasi nga ang LED, sad to say, tumatanda kami. So, ito na lang yung mga bata. Then, nag-depleted the number namin. So, kung walang community na tutulong, and the community is the locators, yung mga empleyado natin, kung walang tutulong sa amin, mapapariwara sa security and order ang community natin, ang Freeport Zone. So, kinakailangan gumawa kami ng paraan para patibayan din yung di ba lagi naman partner ang community at saka ang police. Yes, definitely, tama. Actually, yan nga yung isa sa mga mantra talaga ng natin, yung community tsaka yung law enforcement, constant yan yung kanilang yung social responsibility natin sa kanila, tuloy-tuloy, di ba? Kaya maganda talaga na laging may, yun nga, sabi mo nga yung word na constant na yan. Okay. So yun sir, tuloy lang namin na since the success of the last year's external training. So papasok kami ngayon, hinihintay lamang namin ang approval ulit ng ating chairman to commission us again to conduct this type and kind of training. And Miss Ana or Miss Amy, ilan ang ating target locators ngayon? Target natin sir around 43 locators. 43 locators. Ayan. 43 locators. Likewise sir, part din namin na hindi namin iniiwan SBMA departments. Definitely. Kasi natatandaan nyo yung bomb threat situation through email. Na pinauwi tayo at ang saya. Nag-uwi pinauwi tayo ng alas 2 yata yun. So, what we did ay nag-request ulit kami kay chairman through the HR na ang ating target participants naman ay SBMA employees. How many employees do we yung ating participants, yung one-day training natin? This March 26, around 60. Around 60, sir. Tapos if I remember it right, yung palang email bomb threat parang resend na lang na luma na parang recycle na lang na. Sir. Tapos people took it the wrong way, hindi pala. Yes sir. Yun. Sir, ganito. Opo. Sa LED, sa the training team for this kind of situation, bomb IED, bomb threat management, when that incident happened, kasi sa tinuturo namin, alam namin na hoax ito. Alam namin na prank lang ito. Opo. So, when the provincial government of Bataan declared an admin leave, stop lahat,
sabi namin, teka, medyo ano to, na mismanage. Sumunod ang Olongapo, sumunod ang Zambales. So natutuwa na kami sa side namin, SBMA na lang ang matibay. Knowing na obvious talaga na hoax. Na hoax lang. Then around 2 p.m, nadamay na tayo. Pero ang sinasabi nga, learning experience naman palagi yun. Nasaan ang mga pinauwi? Nasa mall yun lang. Kaya nga we can do better. Kaya nung nag-undergo ulit ng training yung mga SBMA employees na yes, masayang umuwi, ina-admin leave, pero sa amin sir, sa police, para kasing sinasampal doon. Masakit no? Masakit yun, nandiloloko ka lang, kita-kita. Yan Tapos nagpapaloko ka naman. So, yun yung mga learning experience at pwede nating maiwasan through training. At kaya nga sana, yung mga locators na, kung minsan meron pa rin mga locators na medyo resistant sa sa training kasi I don't know kung na-istorbo ka, nag-aalangan, na-istorbo ang kanilang production, kung ano man siya. Pero they should understand na ang security importante para sa lahat, sa economic growth, lahat yan importante yan. Utmost concern ang safety and security. Yes. Yeah. Ayun. Nowadays, I can't help notice yung, I'm gonna go back dun sa sinabi nyo kanina, yung isa sa mga tinitrain nyo na, yung handling active shooter situation, Nowadays, may mga changing times talaga, May mga problema na tayong ganyan ngayon, Hindi naman natin, it's here and there. Pero, gladly, sa Pilipinas, hindi naman ganun ka-prevalent, Hindi pa, sir. Salamat naman sa Panginoon at ganun. Ibig sabihin Kaso you'll never know. Sa Pilipinas, hindi pa ganun ka-crazy. Hindi pa ganun ka. Pero sabi nga sir niya, you'll never know. Kung ano yung threat. Hindi ka sure. Hindi ka sure. Kaya dapat ready ka palagi. Kasi sa ibang lugar, napakaraming beses na nangyari. Yes. Gladly sa atin, hindi naman ganun. Pero mas magandang equip na rin tayo with the knowledge in handling such situations. Yeah. So tayo dito sa so far wala pa naman, zero pa tayo sa ganyan. Wala pa po. Sana wala pa namang active ma-maintain shooter. natin. Wag naman sana. Kasi sir, pag nagkaroon ng active shooter, definitely yung pinagyabang ko sa inyo na marurunong na sila i-re-respond. Kami yung re-respond. Ako nagturo lang. So yun po. They will spring into action, yung mga napag-aralan nila, natutunan nila. Yeah. And yun ang nakakatakot. So sana ma-maintain natin na zero. Yun. Okay. Ano pa po? Anything you wanna add to sana sana na-promote natin ng maaga-aga beforehand Opo. Pero next time, every time you have something like this or anything similar, let me know. Sige po. Whenever I'm on board naman, bukas lagi yung Facebook messenger namin. We're just a messenger away sa announcements. Definitely, sir, babalik kami kasi wala ring planong mag-stop ang LED TWG sa trabaho niya. Yeah, definitely. Nice. Yun naman. Ano pang natin? Anything else you wanna add? Parating, basta't next week, sir, meron paparating na simulation exercise in which different locations definitely ko-coordinate namin yan. Kasi gusto namin, sir, this time ang SIMEX is unannounced. Kasi kapag ka-announced, medyo scripted alam niya na nag-ready, pinaghandaan. Mas maganda yung unlike yung unannounced, sige, tingnan natin yung mas makikita how the situation will be handled, lalo pat yung ubos ng responder mo, ano nangyayari. So, yung pong tipo yan, oo nga naman. Tapos, could you tell them kung ano yung next week's training natin, na isa sa pinakamagandang training. Ayan. Sige nga po. What's in store for next week? Meron kaming solo officer response. Rapid response. Training. So 2 weeks po gaganapin yun. Ano siya, more on tactical training po. And ang mga ilan ba yung attendees natin? Around 25 Third batch na po to ng SWORD. Kaya exciting kasi SBM employees, the attendees, LED or iba-iba? LED. 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 LED muna. LED muna. Yeah.
The reason why I said a while ago na itong mga babaeng ito ay tactically sound na. They have undergone the same training. Sila yung first batch at second batch. Mga gumugulong-gulong. Gumugulong sila. Parang ano na siya, kasi ganito. Our SWAT personnel are aging. Yeah. Aging sila. Kilala ko lahat ng mga ano natin. Yes, sir. Since diba? time immemorial, sila na yung nakikita ko eh. Tayo na yun. Diba? Kayo, yeah. So, nung una kasi, ang training namin sa SWAT, exclusive for SWAT. Pero ngayon, kung depleted na ang number ng SWAT at aging, that's the reason kung bakit ni-request ko sa manager namin na i-cascade na. Dapat matutunan na nila yung tactical tactical marksmanship. Lahat ng movement ng kung ano yung ginagawa ng SWAT, unti-unti na nating ibigay. Kaya mayabang talaga ako na sinasabi, itong mga batang ito ay maaasahan. So kung ano yung ginagawa ng SWAT, almost ginagawa na rin nila. Tama yung sinasabi niya, yung she's a different person daw magmula nang pumasok siya. Kasi nung pumasok ito, Neneng. Even up to now, you look nene. Yes. Alam niyo yung itsura ng parang hindi alam ko ano yung pinasok na trabaho. Ganun yung itsura. Parang ang hirap mong pagalitan at iiyak. Nakaganon lang. Yan. Sobrang laki ng growth kapag how old are you now ba? Is it okay to ask? Opo. Kasi you look really young. Parang out of high school lang. Siya pinakabata eh. Ako pinakabata po ngayon. Kaka 25 ko lang po. You're just 25? Opo. Wow. Mukha lang 24 in fairness Ganun pa daw. And yung mga words na sinabi mo, sir, it gave me an impression na kung may asawa man itong mga to, mababait asawa nito. Ay, wala ako. Kaya nga ako hindi kami mapag-asawa kasi natatakot. Or boyfriend. Mababait ba naman? Alam mo, sir, the reason na nung in-include ko sila sa training is for the guys na medyo nagre-relax kayo. Sir, iba talaga eh. Pagka nagdi-drill sila, kaharap yung mga babae, kung minsan mas magaling yung babae, ay, napapaya. May kita mong nape-pressure yung iba. Doon lamang sa atin ng mga babae. Their attention to details, mas magaling kesa sa... Ayun. Okay. So, kailan nga uli yung next week, no? Yung sinabi niyo Starting Monday. Starting Monday. It is a two-week training. Then yung next CIMEX will happen on next week. Tapos pa-culminate naman yung ICS training ngayon. Tapos yung external training, we are still awaiting for the approval of the chairman and administrator. So, pero above all, we would like to, of course, hindi po pwedeng hindi namin banggitin yun, ever supporting officer in charge namin, si Major Laksamana. So, Major Laksamana. Laksamana. Thank you, Sir Lax. Thank you, Sir Lax. And of course, lahat ng official ng LED na lagi nakasuporta sa atin. Ayan, okay. Alright, so if ever there's gonna be future events like this pa, always let us know dito sa lalo na yung mga yung mga nangangailangan na malaman ng publiko na serbisyong ganito, no? Ayan. Okay. So if there's anything else, meron pa ba? Kung wala na tayong i-add to that, may mga gusto ba kayong batiin? Baka gusto yung mag-greet. Sige, go ahead. Live tayo worldwide. Live on Facebook, live on YouTube. Di ba nasa ano mo Tsaka World Radio Garden, live tayo 24/7. World Radio Garden. Sige. Any greetings or Lahat na lang po ng nasa 657 yung mga kasama namin dyan sa field ngayong umaga. Ang dami po kasi naming branch kaya para walang magtampo. Lahat na lang sila. Stay hydrated, mga nasa field tsaka nasa office. Saka isang importanteng reminder sa mga tropa namin sa field, kung kayo ay nagme-maintain, huwag kayong makalimot, magdala kayo ng tubig. Kasi sir, may edad sobrang na kami. init. And talagang tinatamaan na i-heat stroke yung iba. So mag-ingat and
ano pa ba, Misana, yung mga friends mo, sabihin mo na. Lalo na po kay Sergeant Jared, sa anak po ni ating YC. Jared, pinati na kita. Nagtatampo kasi siya, di siya nabati nung nakaraan. Sana masaya ka. Pero ngayon, sinabi naman nila, lahat daw kayo, lahat daw. Lahat po na. Walang kawala yun, lahat yun. Ako gusto kong batiin yung nag-drama bigla. Sige, go ahead. Ato, hello sa anak nung ate ko. Hi, Thirdy. Kahapanganak niya lang kasi kahapon. Wow. Hi kay ate, tapos And sa mama at papa ko. Congratulations yan sa kapapanganak. Yan. All right. Okay, thank you. Maraming salamat sa inyo. Salamat po. Our dear officers, in behalf of everybody here, we would like to, of course, thank you guys for your services para dito sa atin sa Subic Bay Freeport. Okay, and thank you for sharing this beautiful piece of info sa mga tagapakinig natin. Maraming salamat po. Ayan po ang ating magandang buena mano sa pasimula ng The Morning Brew Radio Show. Ayan. Okay, so we will now go back. Don't worry, yung mga ni-request. Kasi pag ganitong Friday Rewind, sabi ko nga sa inyo, also, naku, dami nagre-request. Grabe. Marami na pong may edad sa SBB. Yeah, pati na rin yung mga karating pook natin. Alam mo naman, worldwide live streaming tayo. Ang dami nilang nire-request na old songs. Ayan. Okay, so we're gonna give you the next requested song. Once again, thank you, officers. Maraming salamat po. Thank you for dropping by. Ayan, this is the next requested song. Music coming from Orchestral Maneuvers in the Dark. This is called If You Leave from 1986, 89.5 Subic Bay Radio.